Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Our topic, electrolytes. What is the importance of electrolytes in our daily life? Ngayon lang natin na ririnig yung electrolytes na yan. Dati, damihan mo lang yung water. O, di ba? So, before I continue, please share this live to those na makilala nyo, no? Kahit hindi naglo-low carb, kahit sino, i-share nyo to, baka nagkakaroon na sila ng imbalance sa electrolytes. So, anong importansya ng electrolytes? Pero tandaan natin, no? May reason naman bakit sinasabihan tayo na, damihan nyo po ang water. Because we, no, as people, a person, hindi mahilig uminom ng tubig. Alam mo, sobrang busy. Hindi na nga yung iba nga, hindi na nakakakain. Pero, alam nyo ba na napaka-importante ang water? Much more so, ang electrolytes. So, ano ba itong mga electrolytes na to? Pero tandaan natin, our body has water 60%. No? Water ang katawan natin. 60% water. Averaging siguro mga 50% to 75%, no? And also our brain. Almost 85% ang water ng brain natin. So napakahalaga pala ng tubig. Ito pang isa electrolytes, ang daming function. No? Bakit natin kailangan ng electrolytes? Okay. Eto na. So kung kayo ay nagkakaroon ng sakit ng ulo, pwedeng dehydrated. So, kailangan natin electrolytes. Kung kayo ay nagka-cramps, electrolytes yan. Kulang kayo sa electrolytes. Di ba? Pag kayo, palaging pasmado, baka kulang na kayo ng electrolytes kasi lumalabas na yung mga tubig sa ating katawan. Pagka palagi kayong punas ng palad ninyo, kung basang-basa, you need to take electrolytes. O kaya, if you are working outside, in the field, on the field, na arawan, na hanginan, you need electrolytes. Ano bang inaayos ng mga electrolytes na to? Okay. Importansya ng sodium. Alam mo ang electrolytes, sodium, potassium, magnesium, yung bicarbonate natin, kailangan natin. Pagka too much acidity ang ating katawan, we need bicarbonate. Ina-alkalinize niya ang katawan natin. Okay? So, ituturo ko how to make a homemade electrolytes. Doon sa makakatipid kayo nito. Okay? In 1 liter of plain water, kuha kayo ng 1/4 teaspoon Himalayan salt. Ito ang sodium nyo. Or rock salt. Okay? 1/4 teaspoon. Another 1/4 teaspoon of baking soda. Okay? Ito yung ginagamit sa pagbe-bake. Huwag yung bibilhin nyo yung panlinis ng kaserola. Huwag. Okay? Then, 1/2 teaspoon of cream of tartar. Ito ang potassium component naman. Cream of tartar. Then, Epsom salt, 1/8 teaspoon. This is the magnesium. Okay? So, kanawin ninyo sa 1 liter of electrolytes. Yan. You have homemade electrolytes. So, yung iba naman, pwede nilang haluan ng slice of lemon para may sinasabing lemon water, yung taste niya. Okay? So, importansya nito. Alam niyo ba, ang function ng heart natin, kailangan ng electrolytes. Kung dehydrated po kayo, ang unang-una nga sa aking natutunan during my tour of duty sa mga ina-admit, sa ward, sa ER, pagka nakakita na ako ng tachycardia, elevated ang heart rate, first sign na yan ng dehydration.
Okay? Kaya, hindi lang yung heart ang tinitingnan. The overall appearance, sunken eyeball, dry lips, yan. So, pagka nakita ko na yan, dehydrated to. So, kailangan natin ng electrolytes. Kaya, lahat ng mga dinadala sa ospital, sa ER, sinuswero. Alam niyo ba ang swero, may mga asin yan? Yes! Salt yan. Kaya nga, kailangan natin ang salt. Oh, okay? So, pero syempre, katulad ng mga ina-advise ko sa mga patient ko, you make a homemade electrolytes and meron din pa rin plain water. Okay? Hindi lang puro electrolytes. Okay? So, if you are starting in a low-carb diet, please, magtimpla kayo ng electrolytes. Aba, yan ang iyong lifesaver. Yan ang first aid natin. Yan yung give and break sa ating journey. Why? It will reduce or prevent niya ang mga discomfort, yung transitioning na tinatawag natin. Kaya, mga nakakaalam na kailangan natin ang electrolytes, ang mga nakakaalam lang yan, yung mga naka-experience na ng mga na-admit na patient, ha? Kasi alam nila yung swero, importante sa kanila to. So yung mga electrolytes, ito yung parang swero na iniinom. Okay? So ito binibigyan natin doon sa mga hindi nagsusuka. Pagka sinusuka lang nila yan, kailangan na natin electrolytes sa ugat. Swero na yon. Diretso yan. So, hindi niya mailalabas. No? So, kung sa atin naman, if you are doing or starting the low-carb journey, eto nangyayari sa katawan natin. Our body will push out electrolytes out of our body once na mag-low-carb po kayo. Kaya nga, kailangan nyo ng consultation. Why? No? Before doing the low-carb. Why? Kasi, paano kung meron kayong maintenance? Ito ha, pag may maintenance kayo, tapos yung maintenance nyo sa blood pressure ay merong diuretics, yung nagpapaihi, okay? Kailangan nyo talaga ang electrolytes. Kasi, pagka nag-low carb po kayo, you have medication for hypertension na may diuretics, so paihi ng paihi yan. Pero pag nag-low carb kayo, lalo kayo madidehydrate. Kaya, kadalasan, pagka meron akong patient no, na gusto mag-low carb, nire-review ko na yung mga medication nila. Pagka meron ako nakitang merong thiazides, yan, I'm going to remove that, thiazides, i-maintain ko lang yung kung losartan plus thiazides, no? Losartan lang i-maintain ko. Okay? And of course, kailangan pa rin natin ng electrolytes i-spread nyo yan throughout the day. Sip-sip lang yan. Hindi pwedeng madamihan tungga. Kasi pagka madamihan, ang problem yan is ihi naman kayo ng ihi, urination. Okay? Ito ang problem sa atin. Sobrang busy natin, no? In the morning, hindi nakakainom. Pagdating ng hapon, doon yung hinahabol yung electrolytes or the plain water na ubusin. Which is wrong. Pagdating nyo ng midnight, madaling araw, wiwi kayo ng wiwi. So, na-istorbo ang tulog ninyo and dahil doon sa pag-ihi ng pag-ihi. Okay? So, you need to spread it throughout the day. Okay? So, ano pa ba yung mga o-obserbahan natin sa atin? Pagka nag-low carb tayo, or kahit hindi naglo-low carb, may nga tanong sa akin, Dok, kahit hindi ba naglo-low carb, kailangan natin electrolytes? Yes. Lalo na kung ang trabaho mo sa field palagi, naaarawan ka palagi kang pinapawisan. Okay? And during workout, if you are doing running or nag-gym ka, much better you take electrolytes as your fluids. Kasi papawisan ka niyan, tagaktak ang pawis mo. And kasama ng pawis is asin, your electrolytes.
Kaya nga yan isang technique, isang secret kasi kadalasan mga kilala kong mga athlete or yung mga biker, ang alam lang nila, water, 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 water. Okay? Pero pagka nag-electrolytes kayo, iba ang energy nun. Imagine mo yung mga iba nga, nanlalata, maswero lang, biglang nagiging alive na agad. Di ba? Yung mga nanlalata dyan, swero nyo, tingnan nyo. Within the day, babalik ang lakas nila. No? So, ano ba mga function ng ano? Ang sodium, no? It's a fluid-acid-base balance yan. Kasama ang potassium. Acid-base balance. Binabalanse niya ang acidity and alkalinity ng katawan natin. So, kung kadalasan, no? Tayo, ang body natin is very acidic. So, if you want to alkalinize your body, no? Mag-base balance siya, you need to take electrolytes and of course, plain water din. Okay? So, nerve conduction din yan, impulse. Sodium, potassium, magnesium, kailangan din natin yan. Ang potassium, napaka-importante yan sa heart. No? Yung heart regulation natin. Although sodium, kasama din, yan, sa ECG nyo lang, yung kuryente ng puso, need natin balance ang electrolytes para mag-normalize ang beat niya, yung heart regulation natin. Kasi kung imbalance yan, bagsak ang potassium nyo, bagsak ang sodium nyo, kakaroon ng effect sa puso. Hindi lang sa puso, pati sa brain natin. No? Kailangan din ng electrolytes sa brain. Kasi pagbagsak, no? Yung tinatawag na hyponatremia. Okay? Ito yung kadalasan ng problem nito, yung hyponatremia, bagsak ang sodium. Yan yung mga water intoxication. Kaya nga, ina-advise ko to everyone na hindi porket sinabi na damihan ng tubig. Dinamihan nga. Kaso, 4 na litro, 5 litro, 6 na litro, in a day, inuubos. Meron tayong tinatawag na nalulunod sa tubig. That is what you call water intoxication. Babagsak po ang sodium natin. So, ang cells natin, mag-swell. Mag-swell. Signs of dehydration. Pag sobra naman sa asin, ayan na, pwede rin ma-dehydrate pag sobra ang asin. Pero, syempre, asin, electrolytes is asin ha. So, kailangan din natin to. Huwag lang yung sobra-sobra. Kasi pagka sobrang tayo ng asin, same lang po ang symptoms or yung mga nararamdaman ng sobra sa tubig. Water intoxication, dun sa sobra naman sa asin. Nag-shrink ang cells natin pagka sobra sa asin. Kailangan osmosis. So, ibig sabihin, balance lang ang kailangan natin. So, paano natin malalaman kung balanse na ba yan? If you're doing the low carb, definitely you will experience discomfort. Ano ba yan? Mga discomfort na palagi nating nararanasan. Cramps, headache, dizziness, weakness, nanghihina. Okay? Palpitation. Meron akong narinig papalpitate yung heart. First thing na iisipin nyo, baka dehydrated kayo. Hindi ko ibig sabihin na 3 araw na nagpapalpitate kayo, palagi na lang yung consult your doctor. Pagka within the day or 2 days, hindi nag-i-improve, there's something wrong. Hindi na hydration yan. Okay? Yung mga nagtutusok-tusok na palad ninyo or yung sa paa, talampakan. Kung nagtutusok-tusok na yan, pwedeng dehydration yan. Okay? So, yun yung unang-unang sinyales. Okay? Pwede rin kasing meron na rin kayong existing health condition. So, kung meron kayong heart problem, pagka nagpapalpitate kayo, kailangan nyo nang magpa-consult. Ha? Kasi hindi biro yan, nasa puso yan. Pero sa mga naglo-low carb po, if you experience some palpitation,
Yung alam niyo, naririnig yung tibok ng puso nyo. Nakahiga kayo. Parang yung puso nyo lang yung nako-concentrate yung naririnig. Aba, baka dehydrated na po kayo. So, sip your electrolytes and also your water. Okay? Hydrate yourself. Then mapapansin nyo, nag-i-improve yan. Ibig sabihin, pagka nawala yung headache, nawala yung palpitation, nawala yung dizziness, nawala yung weakness, medyo parang, uy, ba't parang gumagaan na ulit? Umu-okay na yung pakiramdam. Ay, you are dehydrated. You need to do electrolytes, drink electrolytes, plain water. Okay? Huwag muna kayo mag-focus sa mga concentrated fluids. Ano ba yung concentrated fluids? Pagka sinabi kong concentrated fluids, ito yung mga water, mga fluids na may kulay. Kape, tsaa, kakao, ano tawag dito? Mga soda, yan. Iwas talaga kayo dyan. Mag-focus muna kayo sa electrolytes and plain water. Lalong-lalo na dun sa nagkakaroon ng kidney stones. Lalong-lalo na dun sa mga diabetic. Usually pagka-diabetic, acidic ang katawan ninyo. Kailangan ninyo ng fluids dyan. Okay? Pero, hindi ko sinabi lahat ha. Kasi pagka may kidney disease kayo, chronic kidney disease, ito yung mga kidney disease na may manas. Nire-restrict usually ang tubig nila. Okay? Dahil sobra-sobra ang tubig, lalo nagmamanas, nagkakaroon ng tubig sa baga. So, kailangan natin i-limit ang water ninyo. Pero dun sa mga healthy, yung wala namang problem sa kidney, you need to focus more on your fluid intake. Okay? Yung iba kasi masyado nag-focus sa pagkain, no? Pero sa water, hindi naman mainom. Kaya, pansinin nyo, pag mamalaboratory nyo, may abnormal dyan, pwedeng dehydrated kayo. Okay? Kaya wag po kayong masyadong matatakot sa ano. Let the doctor explain to you bakit abnormal tong mga findings sa laboratory. Take note, I do not treat paper. I treat patient. So, kailangan andun ng pasyente, hindi yung papel lang ang pumupunta sa doktor, no? Kailangan natin yung pasyente makita din. Okay? Through online or mas better is physical na makita ang pasyente. Para malalaman na natin, may problem ka dito. Baka number one na ina-address ko is the electrolyte imbalance. Second is the fasting. Usually sa mga naglo-low carb, magaling mag-fasting yan eh. Some problem, sa sobrang ganda ng nararamdaman nila sa fasting, na over fasting sila, the body hindi nakakayanan yung fasting, nakakaramdam din sila ng sakit ng ulo, hilo, no? Mga tusok-tusok din, same lang. So if you sip electrolytes, hindi nawala ang discomfort ninyo, try to eat. Try to break your fast. Okay? Pagka nawala, gutom. Hindi yan dehydrated, gutom. But if all of this hindi nawala, tingnan ninyo na yung tulog ninyo, baka hindi na kayo natutulog na maayos. Ngayon, kung kumpleto ang tulog, okay naman kain, okay naman yung mga fluids ninyo, electrolytes, and still meron kayong nararamdaman ng mga discomfort, you need to consult your trusted doctor to address or to look for more diagnostic, bakit ka nakakaramdam ng ganito. Okay? Hindi yung nag-ano lang tayo, nagsasawalang bahala. Mawawala din yan. Ayan, sanay na sanay yung mga Pinoy dyan eh. Mawawala din yung kirot ko na yan. Titiis ko lang yan. Okay? Huwag yung titiisin. Lalo na, if more than 3 days na, andyan pa rin yung discomfort nyo. Kailangan nyo nang i-address yan. Hindi pwedeng kayo mag-observe niyan. Hayaan nyo yung doktor naman ang tumingin sa inyo. Okay? So, yung iba naman, pagka may constipation, baka naman may kailangan nyo na magnesium. Magnesium also has a role sa bowel movement. Yung magnesium glycinate,
Ano siya ng para siyang laxative sa atin. Kaya nga pagka naglo-low carb tapos nagdadiarrhea na siya, Dok, bakit ganun? Panay-panay na dumi ko, watery pa. Ang gagawin ninyo, tanggalin nyo lang po yung Epsom salt, continue lang yung electrolytes kasi pagka nagdadiarrhea, kailangan natin electrolytes. Kung hindi, madidehydrate po tayo. Ang prevention natin, bakit tayo nagtitake ng electrolytes is to address the dehydration ng ating katawan. Ulitin ko ha, pagka nag-low carb, ang kidney natin itutulak palabas lahat ng mga asin. So, madidehydrate ang katawan natin. So, we need to supplement with electrolytes. And more so kung nagtitake po tayo ng mga medication na may diuretics. So, much more kailangan natin ng electrolytes. Kaya, wag po tayong matakot sa asin kapag naglo-low carb po tayo. Kasi talagang nababawasan tayo ng asin sa katawan pagka nagbawas tayo ng mga carbohydrates. Okay? So, may iwasan natin yung mga discomfort na yan. Okay? So, ang importante dyan, listen to your body. Kailangan alamin nyo ano ang abnormal. Pagka hindi komportable sa inyo, hindi yan normal. May nagtatanong sa akin, Dok, normal ba yung masakit ang ulo pagka naglo-low carb? Okay, hindi siya normal pero isang siyang side effect if ever kasi. So kaya nga nagbibigay tayo ng electrolytes para hindi nyo maramdaman yung discomfort na yun, yung side effect na yan. Dapat, ang swerte nga yung iba, Dok, nung nag-low carb ako, wala akong naramdamang sakit ng ulo, hilo, wala. Ang galing nga eh. O di ba? Iba-ibang katawan natin. So, yung iba, hindi maramdaman yan. Pero marami sa mga naglo-low carb, makakaramdam ng ganyan. Lalo-lalo na kung addicted na kayo sa sugar. Oh no, oh no, oh no. Kasi, addiction, pagka tinanggal mo yung addiction na yan, yung side effect niyan, grabe, mas malala. Kaya much better if you are guided and monitored para hindi kayo yung nagkakaroon ng anxiety na kung ano kaya nangyayari sa katawan ko, bakit ganito, ganyan. Yung iba nga, sa sobrang anxiety, nagpapakonfine na lang. Na nagpupunta ng ER, tapos pag titingnan, okay naman. Wala namang problema. Okay? So, ibig sabihin, kulang lang kayong iniinom. Okay? Ang mahalaga dito is you know what you are doing. Pagka litong-lito, seek guidance. Mas importante na safely nyong na gagawa itong lifestyle modification, which is it will benefit you a lot because, tingnan nyo, sugar will normalize, your blood pressure will normalize, yung mga kakambal nyong fatty liver, mawawala. Change your lifestyle. Piliin ninyo kung ano yung tamang pagkain, tamang yung iinumin, doing fasting, and then doing exercise and active lifestyle sa atin. Okay? So, if you want to improve, take electrolytes. Take your water. Okay? Alright. So, ito ang panahon for asking questions. So, pwede kayo magtanong. Pero paalala lang po, ang live ko po ngayon ay for knowledge purposes only. And lahat na po ng comments and suggestions ko ay huwag niyong ituring na diagnosis. If you have health conditions, please, before doing low carb, before changing your lifestyle, seek your guidance of your trusted doctor or syempre yung mga doctor na kung same as your lifestyle, kung naglo-low carb kayo, o di mga low carb advocate na mga physician ang inyong konsultahin para mas nagtutugma ang inyong mind. Okay? So, hindi stressful ang pagla-lifestyle modification ninyo. Okay? Ayan.
Kamusta ang New Year nyo? O ito, dapat New Year's resolution na yan, di ba? So, nakakailang days na kayo? Ako, kakastart pa lang. Sobrang busy. Thank you so much. Okay, coconut water, yes. Okay naman po siya. Okay. Kung wala talaga kayo makuha ng electrolytes, okay na ang coconut water. Pero kung meron naman kayong electrolytes, kasi mas ano to eh, timplado to eh. Okay? So, yes, okay lang naman po. Pero pagka diabetic po, no, observe nyo yung sugar ninyo. Pag tumataas, i-limit nyo yung coconut water. Okay? Bakit? Because marami po akong minonitor na diabetic, no? Inalaw ko ang coconut water. Controlled na yung sugar nila eh. Maganda na eh. Tapos nung nag-a-ask sila kung pwede sila ng coconut water, inalaw ko yan. So, in-observe ko, tumataas yung sugar. So, sabi ko, wag muna kayo mag-coconut water. Okay? Nung tinanggal nila yung coconut water, nag-normalize ulit ang sugar. So, depende yan sa katawan natin. Basta ang mga patient ko na diabetic, hindi ko inaalaw ang coconut water. Okay? Well, it's your choice pa rin. Kung gusto niyo pa rin mag-coconut water, it's your choice. Pero sa akin, if you're diabetic, wag muna. Pagka na-control nyo na yung sugar nyo, yes, pwede na. Okay. Paano pabababain ang cholesterol? Okay. Do fasting and do exercise. There are studies that your LDL, your cholesterol will decrease, no? By doing exercise. Okay? Tapos, syempre, you need to chew your food properly. Kasi baka na-overfeeding kayo. Syempre, pagka overfeeding, sobrang calories, okay, may effect din yan sa atin. Okay? Yung mga ibang nabibili na akala nyo electrolytes, tingnan nyo may sugar. Pagka matamis, may sugar yun. Out po yan pagka naglo-low carb kayo. Doc, ano po gagawin pag itinigil ang atenolol? Bakit nyo tinigil? Eto no, advice ko, if you're taking medication and you want matanggal, hindi po kayo ang magtatanggal niyan. Doktor po ang magtatanggal niyan. Okay? Re-reviewin nila yung health history nyo. So, dapat may reason. There must be a reason, no? Para magtanggal ng gamot. Hindi po ako nagtatanggal ng gamot kung walang reason. May reason yan, sasabihin ko. Okay, nadadapa ako sa LC. Hi, okay lang yan madapa. Okay, kailangan mag-squat, lunges ka para lumakas ang legs mo para hindi ka nadadapa. Pero pag nadapa, no, nakakain ka ng mga inflammatory foods, okay lang yan, balik ka naman. Ha? Wag mong hayaang magpagulong-gulong ka pa. Okay. Ano to? Hindi ko alam yung tanong na to. May balubog yung ulo. Ano yun? Laging kumukulo, sikmura ko. Ay, nako. Okay, ang mahalaga dito, baka normal lang yung kulo. Yan yung tinatawag kong borborygmi sa medical term, no? Normal lang yun. As long as walang pain. If there's pain, yun ang i-address natin. Yung kumukulo, pwedeng gutom, pero kung hindi ka feeling gutom, sip electrolytes, baka mawala. Okay? Ang mahalaga, no pain. Ha? Okay lang yan. Yung kanan na pisngi, parang may nagapang malapit sa ears around po. May gumagapang. Pwedeng dehydration. Yeah? Kulang kayo ng electrolytes, calcium, yung sodium, potassium. Tingnan ninyo. Sip kayo ng electrolytes kung mawala. Kung hindi mawala, consult. Hindi consistent LC ko. Well, marami pong ganyan. If you want to persistently na makuha yung benefits of doing low carb, maging consistent po tayo. Alam nyo paano magiging consistent dyan? Gawin nyo siyang lifestyle. Pagka hindi naging lifestyle yan, mahirap.
Doc, pwede na ako magpa face-to-face maski ang lab ko was taken October. Nako, October, November, December, third month na. Pasong-paso na, kailangan bago po. Ha? Okay. Di po ba bumababa potassium kapag wala kahit konti high, Kapag wala kahit konti high carbs? Di po ba bumababa? Pagka walang high carbs, so ibig sabihin naglo-low carb. Yun nga po, pagka naglo-low carb po tayo, tinutulak ng kidney natin palabas ang mga electrolytes. So, madi-dehydrate po tayo. And we need electrolyte supplement para makaiwas sa mga symptoms ng dehydration, yung mga mararamdamang discomfort natin. Lalo na pagka nasanay kayo sa low carb, yung fasting pumapasok na yan eh. Mapapansin nyo, hindi ka na nagugutom, no? Kahit hindi ka nagugutom, kailangan nyo pa rin mag-electrolytes. Electrolytes doesn't break your fasting. Tandaan po ninyo yan. Okay. Ayan. Kumukulo. Pwede po ba electrolytes ang asin at kalamansi? Okay, asin, that's Himalayan salt. That's only sodium. Okay, so kulang yung electrolytes nyo. Sodium lang siya. Kailangan natin potassium. Kailangan natin magnesium. Okay? Pero usually, kung ano available, yung muna. Pero you need to follow up yung mga ibang ingredients. Okay? Oh, okay. PSA 16, medyo mataas to ha. Ang normal is 4 below. Consult your urologist please. Siya po mag-explain ng mabuti regarding your PSA. Ha? Pero ang advice ko sa inyo, mag-lifestyle change na kayo. Out ang sugar food, sugar drink, lahat ng processed food, tanggalin nyo na. Ayan natin yung urologist ang kumausap sa inyo regarding your PSA. Okay? Nasakit ang right arm, parang naipitan ng ugat pero umabot po hanggang heart. Right arm, then heart. 3 days na. Please, pagka 3 araw na yan, kailangan konsulta nyo na yan. Hindi yan ino-obserban natin. Talagang mga Pinoy, ano? Take note ha. Pagka hindi nawawala itong mga discomfort nyo, consult na agad kayo dyan. Mas maganda kasi, lalo na involved pa ang heart, mas maganda makita, mapakinggan yung puso ninyo. Irregular heartbeat ba? Or makita yung kamay nyo kung yung parang naipitan. Mahalaga yun ha. Hayaan nyo, 3 araw, gusto nyo 1 linggo. Huwag naman. Kailangan quality of life. Yung hindi tayo, walang masakit sa atin, wala tayong nararamdaman na discomfort. Sarap kaya nun, di ba? Ano yung tartar? Baka mali lang yung tanong. Cream of tartar. Ito po yung potassium content ng homemade electrolytes. Kasi pagka tartar, yung matigas na dumi sa ngipin. Okay? Ayan. Good evening sa inyo. Araw-araw na po ako uminom, Doc. Alam mo, meron akong pasyente. Nagpa-consult, Doc, 3 years doing low carb. But how come I still feel some discomfort? Okay, tinanong ko. Unang-unang ko tinatanong talaga, nakainom na ho kayo ng electrolytes? Ano yun? Hindi alam. Okay. Tapos sabi ko, I think you need to enroll sa program para may turo natin yung proper low carb. How to do low carb properly and safely. Okay? Ang banggit pa niya, Doc ha, strict talaga ako. Okay. Nung nag-enroll, unang padala pa lang niya ng food, may error na. Lahat ng mga pinapadala niya may mga error. So sinabi niya, naku Doc, akala ko strict low carb na ako. Yung pala, meron pa rin pala akong mga maling nagagawa. So, if sa tingin ninyo, hindi nawawala yung mga discomfort sa inyo, you've been doing low carb
a year, 2 years, 3 years, and meron pa rin kayong may nararamdaman something, mga discomfort, you need to consult kasi ayusin natin yan. No? Yan yung may mga mali pa kayo nagagawa, makokorek. Kaya nga ito yung nung nag-enroll, nawala lahat ng discomfort niya kasi nakokorek na yung dapat i-correct. Natama na yung electrolytes, so nawala. So natutunan niya talaga, ay ganito pala yun, kaya pala hindi nawawala tong nararamdaman. So eventually, graduate naman, and thankful na natutunan niya yung tamang paglo-low carb. Okay? Ayan. 3 months naka-low carb, na-achieve ko na yung goal weight, what to do next? Okay. So may goal kayo, no? Lose weight. Yun ang goal mo. Kaya ka nag-low carb, nag-lose weight. Okay. Need nyo nang mag-gain ng muscle. Sigurado ako, once na nag-lose kayo ng weight, magsasag ang skin. Naglalaylayan na yung mga skin ninyo. So, how to tone it? Do resistance exercise. Do lifting exercise. Okay? Yan. Paano maiwasan ang mataas na uric acid? Hydration. Number 1 is hydration talaga. Kasi our body produces uric acid, 2/3 of the uric acid dyan sa laboratory nyo, produced by our body. So, bakit marami sa ating katawan yan? Hydration muna. Okay? Ayan. Okay lang po ba ang water and salt lang? Pagka salt yung sinasabi ko sa inyo. Sodium lang yon. Wala siyang potassium, wala magnesium. Okay? Ayan. Doc, nasa 1 year na ako low carb, 93 kilograms. Ngayon, 70 na. As in, lost weight po talaga. Low carb and fasting. No breakfast. Usually, OMAD na lang talaga. Okay lang po ba ito, Doc? Tanong ko baka sobra na itong ginagawa ko. Baka lang. Okay. Listen to your body. Kung feeling nyo may something, may weakness, may mali. Kung inaantok, may mali. Ngayon, kung underweight, may mali. Iko-correct natin yan. Okay. Kung na-reach mo na ang goal weight mo, you need to do lifting exercise na. Hindi pwedeng walang lifting exercise. Why? Pansinin nyo, OMAD na lang. Talagang wala kang, yung ayaw mong kumain kasi hindi ka naman gutom eh. No? Wala kang nararamdamang panghihina. Hindi ka talaga kakain, OMAD. Okay. Ang gagawin nyo na, mag-start na ng lifting exercise or resistance exercise. It will increase your metabolism. Once nag-increase ang metabolism mo, ang katawan mo mismo maghahanap ng pagkain. That's the energy. Okay? Food. Siyempre, dun sa safe food list ka lang. So, yung OMAD mo, mahihirapan ka mag-OMAD if you're doing lifting exercises. Ang mangyayari dyan, 2 meal a day ka. Okay? So, mas binabalance na natin yan. Kaya yung iba nagme-maintain na ng weight through lifting exercise. Kasi once na mag-lifting exercise kayo, ginaganahan kayong kumain. Dami ko mga senior, sinabihan ko, mag-lifting exercise na po kayo kasi papayat na kayo ng papayat, tapos wala kayong ganang kumain kasi hindi kayo gutom, lalo kayong papayat. You need to do some lifting exercise, gaganahan kayong kumain, and then ma-maintain nyo yung gusto nyong weight. Okay? True enough, follow up ako dun sa senior patient. Wala pang tanong-tanong, pinagmamalaki na niya yung kanyang muscle. Okay? So, lift. Okay. Pwede ba mag-vitamins na nagme-maintenance ng high blood? Okay. If your vitamins may reason, no, bakit tayo nagsusupplement? Halimbawa, if your vitamin D is mababa sa dugo, no? Vitamin D mababa, supplement. Pagka red blood cells, yung pulang dugo natin, mababa, supplement ng iron. Pwede yon. Okay? Pero kung walang normal ang vitamin D, normal ang red blood cells, there's no reason para tayo mag-supplement. Ang nagbibigay lang ako ng supplement dun sa mga underweight, ha? Kasi sigurado yan, malnourished na to.
kulang na sa mineral and vitamins. Okay? Doc, inuubo po ako, humina po ang immune system ko, gawa ng kulang lagi sa tulog. Nako, yes, totoo yan. Alam mo ang tulog, ito yung pinaka-importante sa atin, no? Ang sleep. Pagka nasanay kayo yung kulang ang tulog, babagsak talaga ang immune system nyo, bababa ang WBC sa dugo ninyo. So pagka mababa ang WBC, ito yung defense system natin. Pag mababa ang defense system, simpleng ubo sipon lumalala. Okay? Ano po kayo maigi? Ay, alam niyo na yung problem eh. Eh di matulog po, no? Kailangan niyo po 'yun. Okay? So, ang hirap siguro, ang question niya, paano? Paano makatulog? Okay, 1 hour before bedtime, take a warm bath. Pwedeng hindi mabasa ang buhok. Basta warm bath to relax your muscles, your body. Tapos, turn off all gadgets. Kahit mga senior dyan, nagpupuyat dahil dun sa cellphone, TikTok, mga YouTube, no? Mga chismisan, maritesan, yan. So, patayin nyo na yan. Hindi yan nakakadulot ng masarap na tulog. Tapos, kung nahihirapan kayo matulog, tanggalin nyo muna ang coffee. Okay? Chamomile tea, yes, pwede. 30 minutes before bedtime. Okay? Sunlight exposure. Ito isang natural melatonin. Magpa-araw po kayo. Okay? Tapos mag-exercise. Yung iba, pagka nag-exercise, ang sarap-sarap ng tulog nila. Okay? Lagi masakit ang batok, balikat, pero normal ang BP. Okay, pagka masakit po ang batok, balikat, normal ang BP, ang question dyan, maghapon ho ba kayo nakahilata? Or maghapon ho ba kayo nagbubuhat na mabibigat? You stop that. Or, baka naman nag-i-start pa lang kayo magbuhat. Sasakit talaga ang mga katawan ninyo. Okay? Yung batok, balikat, pag tagal kayo nakaupo, pwede rin yung epekto. O, advice ko doon sa mga desk job. Okay? 2 hours lang, mag-alarm kayo. 2 hours na nakaupo, you need to stand, stretch, pwede kayong mahiga. Then 30 minutes, go back to your sitting position. Okay? Okay, ano pa? Hanggang kailan ba kailangan ng electrolytes? Oo nga pala. Buti na lang natanong. Thank you so much. Oh, ang question, hanggang kailan ba iinom ng electrolytes? Sa low carb. Okay. Pagka nag-start kayo ng low carb, no, you need to spread that throughout the day. Okay. Once you are adapted to this lifestyle, during workout na kayo, mag-electrolytes. Hindi kadalasan water dapat, ha? Hindi water lang. You need to electrolytes. Okay? Ako, kahit na mag-training ako, swim, run, bike, electrolytes ang tinitake ko. Why? Kasi, pinapawisan ka, tapos strenuous activity. Imagine mo, 1 oras kang tatakbo or 30 minutes sprint pa ang gagawin mo. It will have, pagka nag-age tayo, mas kailangan natin electrolytes. Okay? Okay, dun sa hindi naman naglo-low carb, yes, kailangan din natin electrolytes. Halimbawa, nilalagnat. Alam mo, pagka may nilalagnat akong pasyente, pinag-electrolytes ko na yan. Why? High fever or fever will ilalabas niya electrolytes. Pinapawis kasi. Yan yung defense mechanism ng katawan natin. Pagka mataas ang fever, tataas ang temperature, magsusweat yan. Pansinin nyo, basang-basa ang damit nyo. Paggising nyo, uy, bakit basang-basa pagka nilalagnat? Kailangan magpalit, tapos kailangan nyo mag-electrolytes. Okay? Doon sa mga nagdadiarrhea, kailangan nyo rin ng electrolytes. Okay? Doon sa pasmado, electrolytes. Pag palagi kayo nabibilad sa araw, electrolytes. Hindi lang water, kulang po iyan. Okay? Ayan. Okay. Ano pa ba? Ano po may recommend yun na electrolytes? The homemade electrolytes.
May chest pain for almost 1 month and lahat normal. Need po ba mag-check ulit ng EC? Oh, 1 month na may chest pain, tapos normal ang ECG, normal ang BP. Aba, eto na lang. Kung normal yung ECG, mga laboratory normal, baka naman dehydrated kayo, or baka naman overwork kayo, or baka naman magdamag kayong nakahilata. Isa lang mararamdaman yan, yung lazy, yung tawag dito, couch potato, tsaka yung mga overwork, trabaho ng trabaho, pareho minsan sumasakit ang katawan. Okay? Okay lang po ba wag mag-breakfast? Okay, bakit tinawag na breakfast? Because you are breaking your fasting state. Ibig sabihin, pag hindi kayo kumain, naka-fasting kayo. So, kung i-break nyo na yan, kakain na kayo. You're breaking your fast. Hindi ibig sabihin ng breakfast ay morning meal. Hindi po. Okay? So, ako twice a day ako kumakain. Okay. Ayan, nasagot ko na. Doc, paano yung pwede ba mag-inom ang hindi nag-LC? Ayan, nasagot ko na yan. Pwede po uminom ng electrolytes habang nagfa-fasting. Yes, it does not break your fasting po. Okay. Ayan, o ba si Mami Ivory? Kamusta na po? Okay. Ready to use. Much better is homemade. Mas mura. Mahal ang yung ginagamit kong salt stick, mahal eh. Mahal siya. Pero pagka tinanong niya, ano ko dyan. Isisend ko yung link. Okay. Ayan. Okay, ano pa? Doc, ano po ang pwede makatulong sa mataas na BP? Okay. All those processed food, sugar, tanggalin nyo lang. Mag-focus lang kayo sa home-cooked meal. Bawal ang puyat. Bawal yan. Okay? Then observe. Meron kasing BP na mataas na walang reason. So, yan tinatawag namin essential hypertension. Pero pagka mataas, nagbibigay pa rin kami ng maintenance dyan. Ayan. Anong pwedeng gamot sa plema na almost 7 month na po at di pa rin nawawala? Naku po, okay. If you have cough for 7 months, you need to have a sputum exam, chest x-ray, skin test. Rule out tuberculosis. Okay? Tagal yan. Usually, mga 2 weeks na coughing, pinapa-x-ray na yun eh. Okay? Ayun, 3 weeks cough, colds, with gamot. Ibig sabihin, hindi pa kayo uminom ng gamot. Naku po. Okay? Consult po. Need ng reseta yan. Hindi pwedeng sasabihin lang dito. Okay? Consult po. Tsaka, much better papakinggan yung lungs ninyo. Pagka napakinggan, mas malalaman natin yung tamang gamutan. Okay, yung hydrate po may sugar kasi yan, ha? Okay, yun. Can low carb fix osteoarthritis for good or just pain management? Okay. Osteoarthritis, inflammation, tapos syempre bone mass density ang magiging problema yan. Bakit? Kailangan nagiging brittle na kasi yan. So, tanggalin natin lahat ng processed sugar. Tanggalin natin. Yes, tanggalin natin mga inflammatory foods. Then, you need to do some lifting exercises. And of course, hydration din. Okay? Magkakakonect lahat yan. Okay? Doc, ano po kaya itong nararamdaman ko tuwing umaga? Sakit po ng lower back. Okay, check up, urinalysis, pwedeng x-ray, alamin.
Or baka naman overweight kayo, obese, talagang sumasakit ang mga likod niyan. Tsaka proper posture, pagka mali ang posture, may effect. Ayan. Paano magpataas ng HDL 100? Okay. Eat good fats. Ano ba mga to? Olive oil, avocado oil. Okay. Tapos, do exercise. Lalo na sa lifting exercise. May studies na nagpapataas din ng HDL yan. Okay. Pag diabetic po ba, kailangan pag naka-low carb diet, wala talagang rice or white bread? Oh. Okay. If you want to correct your sugar, ang problem ng diabetic is sugar. Taas ang sugar. Okay. Pagka nag-low carb po kayo, much better talaga. Wala na to, i-lower natin less than 20 grams ang carbohydrates. Okay? Kaya wala na pong rice, wala nang white bread. Okay? Ang ano natin is ma-correct yung sugar. Kasi pagka hinayaan nating uncontrolled ang sugar, yung complications ng diabetes ang delikado. So ano ba yung mga complications ng diabetes? Blindness, unti-unti nalalabo mata hanggang sa mabulag, neuropathy, masakit yung mga paa, tinutusok-tusok, okay? Tapos amputation, napuputulan ng paa. Paano? Pagka nagkasugat ng itim, puputulan talaga kayo ng paa. Tapos kidney disease, pagka hindi nyo nakokontrol ang sugar, uncontrolled, kahit uminom or may insulin pa yan, pwedeng masira ang kidney ninyo. So, pwede kayo mag-dialysis. And, pwede rin kayo ma-stroke and heart attack. Kaya, if you really want to change or you want to be cured from diabetes, syempre, yung mga nagpapataas ng sugar ninyo, tatanggalin na natin. Okay? Kung hindi kaya, well, we can do the moderate low carb or the liberal. Pero matagal ang healing niyan. Pwede pa kayong bumalik sa original na malalakas kumain. Okay? So umpisa kasi unti-unti, kaso yung cravings andyan pa rin. Much better tanggalin. Kaya nga pagka diabetic, lalo na may oral medication tsaka nag-i-insulin, much preferred to be enrolled sa program para maturuan kayo ng tama. Okay? Pwede po ba mawala yung diabetic by LCD? I have many patients na po, no, diabetic. Yung isa is 32 years, 3 decades of being diabetic, 7 years of taking insulin. So may oral meds, may insulin, 7 years. Nag-enroll sa program, gusto niya mawala talaga yung mga ma-control ang kanyang sugar. So nag-low carb, guided by me. No? After 1 month na tanggal yung insulin, then another 1 month, oral meds na tanggal ko. Then nag-repeat ako ng mga laboratory FPS, HbA1c after 3 months, normal. Another 3 months na repeat laboratory, normal. So, inalaw ko na siya sa caution food list. Okay, sa caution food list, 2 or 3 times a week lang, hindi yan every day. Okay. Bakit nag-blue bloat and ano gawin para mawala? Okay. Iba-iba kasi ang tao, no? Yung iba, pagka nag-blue bloat, mag-take lang ng apple cider vinegar. Nawawala. Yung iba naman, kahit mag-take ng apple cider vinegar, hindi nawawala. So, ang ina-advise ko, lessen your vegetable or take out your vegetable. Nawawala naman yan. Okay? Or, yung iba naman, aalamin ko ano mga kinain. Yung iba kasi mahilig sa cheese. Tanggalin niyo po ang mga cheese, yung mga may gatas. Okay? Okay, Doc, FBS ko po 116. Di pa po ako nag-HbA1c. Posible po ba results doon? Diabetic. Hindi pa naman kasi ang pagka sinabing diabetic, your FBS should be 125 mg per deciliter plus HbA1c of 6.5 and above. Okay, so hindi pa naman yan. Kaya yan. Tanggalin nyo lang yung mga sugar food, sugar drink, lahat ng processed food, high carbs, tanggalin nyo yan. Magno-normal po yan. Okay?
Nag-improve din, Doc. Nag-walking niya. Before 15 steps lang siya. Pero now he can walk 600 steps at nawala na ang paninigas ng legs. Thank you, Doc. See you daw po sa next schedule. Wow, sino to? Hungria Marian. Pasyente siguro namin to. Oh, marami kasi ang mga pasyente na grabe nag-improve. Tuwang-tuwa sila. Okay? Ito lang, no? If your health condition, ang feeling nyo, parang wala ng kagalingan, meron lang sigurong maling ginagawa. Okay? Kung wala kayong makausap, seek consultation sa gustong tumulong sa inyo. Okay? Mahirap eh. Pagka kasi sinasabihan na tayo, hanggang ganito na lang yan ha, ganito. You need to change your lifestyle. Kailangang ayusin mo yung kinakain mo, period. Wala na. Ang hirap nun. Ano kaya yung kakainin ko? Sa panahon ngayon, grabe. Di ba? Yung mga pagkain ngayon, yan yung isang cause ng modernization. Dati, prutas natin seasonal. Ngayon, hindi na. Pag diabetic po kayo bawal yung mga prutas except strawberry, berries, and avocado. Ay, naku, Doc naman. Ano na lang kakainin ko? Okay. Well, ano lang to, gusto nyo gumaling sa sakit nyo, meron kayong gagawin dapat. Kung ayaw nyo gumaling, wala tayong magagawa. Kung sasabihin nyo, grabe, ang hirap naman, eto lang kakainin ko. Pero matutuwa kayo. Marami pong na-reverse yung kanilang sugar, yung diabetes nila by doing the low carb and they did it correctly, tama, with guidance po ito. Okay? Naayos naman yung iba. Yung iba palaging kukumustahin ko nga pala yung pasyente kong nasa Kuwait yata yon, na palaging keto as DKA, diabetic ketoacidosis. Imagine mo, naka-4 siya or 5. Tapos, eto na yung pinakamalala. 1 week pa lang na kaka-admit from DKA, kaka-discharge lang. After a week, nag-admit ulit ng DKA. Aba, mali-mali yung mga pinaggagawa. Tapos, doon ko lang nalaman na 4 times a day ang kanyang insulin. Grabe, yung insulin niya 4 na beses sa isang araw. Sus. Tapos, hindi pa nakokorek ang kanyang sugar. So, kaya siya nagdi-DKA. So, nung inayos natin, ngayon, twice a day na lang. Tapos, last kong consult sa kanya, 2-0. 2 units sa umaga, 0 sa gabi. Nako-control ang kanyang sugar. At never na siyang naka-experience ng DKA. Mas malakas ang kanyang pakiramdam. Okay? Hindi siya nalalata, hindi siya yung hypoglycemia na experience niya na wala lahat yun. So, alam na niya yung gagawin. Alam niyo, pagka naturuan lang kayo the proper way to do this, kakayanin niyo. Kaya huwag kayong mag-alala. Okay? Ayan. Alarming na po bang glucose result na 125? Sinabi ko na, 125 mg per deciliter plus HbA1c of 6.5 and above, diabetes po yun. So, ang question kung alarming na ba? So, kung diabetic po ba kayo, alarming na ho ba yan o hindi? Depende yan sa perception ng tao. Yung iba, hindi pa na-alarm kasi ang iniisip nila, Doc, may gamot naman, pabababain niya ng gamot. Pero sa aking experience, sa clinical experience ko, ang gamot ninyo, pansinin ninyo. When you go back to your trusted doctor, yung meds nyo dumadami. One medication, dati once a day, naging 2 times a day, naging 3 times a day. Single drug. The next na visit nyo, hindi pa rin nakokontrol sugar nyo. Naging 2 na ang gamot ninyo. Naging 3, naging 4. Ina-advise na kayo mag-insulin. So, gumagaling ba? Hindi. Sinasabi nyo, may gamot naman? Yes, pero hindi nag-i-improve. Okay? So, ayan. Ano pa ba? I have kidney stone po, measured 1.6. Uy, malaki yun 1.
1 cm, 1.6. Laki yun. Okay. Well, need natin na kung in pain kayo kasi sobrang sakit yan. Pagka sobrang sakit yan, surgery. Pero kung madadaan sa shockwave, madurog, much better. Kaysa yung hiwain ka. Ako po, alam ko ang surgery ng kidney stone. Kalahati ng katawan mo, hiniwa. Hindi naman. Uso na ngayon yung laparoscopy sa likod. Nung panahon ko yun, nung intern. Baka may panibago na ngayon na. Laparoscopy na. Naku, madulas pa naman ang kidney. May camera. Okay, so need natin ma-address. So bakit tayo nagkakaroon ng kidney stones? Dehydration. Kulang kayo sa tubig. Or pwedeng sobra kayo sa asin. So makikita natin, isang warning sign na sinasabi ko na pwede kayo magkaroon ng kidney stone, urinalysis. Pag ang urinalysis nyo may mga buhangin, yan yung mga crystals na nakikita, amorphous urates, calcium oxalates, no? Ang most common stones or crystals sa mga may kidney stones, calcium oxalate. Okay, so pagka nakakita kayo ng crystals at wala pa naman kayong stones sa kidney, water, hydration. Okay? Doc, yung sugat ng lola ko, tagal matuyo. Paano po matuyo ang naglobo siya tapos kapag binubutas, bumabalik? Okay. Alamin nyo kung diabetic ang lola nyo, talagang prone, talagang bumabalik ang mga infection. Tapos kailangan tama ang linis. Ngayon, pagka nasa paa, ibig sabihin, malapit sa lupa. So, madaling madumihan. Kailangan natin i-address yung contamination. Okay? Mapababa ang triglycerides. Yes. Home-cooked meal. Lutong bahay. Others, exercise. Mga tips na yan. Okay? Yan. Sige. Nag-low carb na po ako last year tapos na-stop siya. Kakabalik ko lang this January. Naka-umad agad. If IF and else po ako now. Umiinom din ako. Naku, Kari Sweat is may sugar. Sumasakit. Ibig sabihin, huwag ka mag-omad. Ibig sabihin, hindi pa kaya ng fasting. Okay? Kakastart mo lang ulit eh. Okay? So, hindi pa kaya ng omad. Listen to your body. Pagka may naramdaman kayo, may something kayong maling ginagawa. So, review. Kung palagi kayong nag-oomad, may mali. You need to break your fast. First, sip electrolytes. Baka dehydrated lang. So, kung hindi nawala, hindi kayo dehydrated. Gutom na yan. Kumain na kayo. Kung nawala, gutom na. So, hindi kayo pwede mag-omad. So, pagka kumain kayo, hindi nawala pa rin yung headache nyo, tulog. Baka kulang ang tulog. Palagi kayong puyat. Ngayon, kung lahat yan, okay naman. Tutulog kayo maaga, kumakain naman kayo, hindi kayo nagpapagutom, uminom kayo ng electrolytes or ng plain water. Pagka continuous pa rin ang mga nararamdaman nyo, seek consultation na yan. Doktor na yung maghahanap ang reason bakit ganun. Okay? Yes. Doc, nagsarili po ako sa paglo-low carb. Kahit na mabigat yung work, tired man kasi ang husband. Okay. Okay lang yun, no? Basta ang mahalaga, you listen to your body. Pag may concern, no? I-address natin sa electrolytes, sa pagkain, sa tulog. Kung hindi ma-address yan, baka may ibang problem. So, seek consultation, alamin natin. Okay. Ano magandang gamot sa tonsil? Kailangan ng check-up. Okay? Matanggal po ba ang prostate pag low carb? Yes, may lumiliit na prostate. Okay? Doc, nag-travel lang po ako 6 days. Ako hindi 6 days. Pala. Okay. Pagka constipated, baka kulang kayo sa water. Baka kulang kayo sa oil. Kulang kayo sa movement.
ayusin nyo muna yon. Baka doon lang ma-address. Kung hindi ma-address doon sa tatlong binanggit ko, oil, water, and movement, medication pwede na. Doc, bakit po kaya hilo ako pagka nakarap ako sa left side, pagka nakahiga? So, pwedeng vertigo yan, no? So, sip electrolytes, kung hindi ma-address, baka gutom. Kung hindi ma-address, baka may ubo sipon. Pagka may sipon, may infection sa ear. Pwede rin cause ng hilo. Then, baka naman palaging puyat. Pwede rin yun. Kung hindi etong mga binanggit ko, alamin natin kung ano. So, consult. Alamin. Naku, mataas ang CREA. You need consultation para maipaliwanag how to lower your creatinine. Okay. Say po ba in a month, twice a day, antibiotic para ubo at sipon ba? In a month? 1 month na nag-antibiotic? Ba? Hindi po ano yan. Ang antibiotic, baka may, bakit binibigay kahit sa mga bata or matanda? Because there's a bacterial infection. So kung may antibiotic, may bacterial infection. Okay? Kailangan natin. Okay, kung 9.8, mataas po yan. So, may metformin, yes. It will lowers the sugar. Pero, if you still consume high sugar, mga sugar food, sugar drink, mga processed food, carbs, yan, half rice, okay lang naman. Kung hindi kaya nyo totally wala, okay lang po. Pero, expect nyo na hindi ganun kabilis yung mag-normal. Pero, maglo-lower yan. Unless, kasi ang problem sa mga may mga high carbs pa, yung cravings hindi nawawala. So, pansinin niyo after 2 hours, nagugutom ulit kayo. So, gusto niyo kumain ulit. Okay? Ang hirap niyan. Okay? So, kailangan talaga electrolytes. Yung iba nga, yan yung pinag-extend nila ng fasting. Upon waking up, di ba, kadalasan breakfast o yung nag-aalmusal kayo. Para kiramdaman ninyo ang katawan ninyo. If you are hungry, sip electrolytes. Okay? Pag nawala yung feeling na gutom, hindi talaga kayo gutom. Okay? So you can extend your fasting. Yan yung ginawa ko noon nung naglo-low carb ako. I extend the fasting because of the electrolytes. Yung iba, kape. Okay? So, gano'n ka-importante ang electrolytes? Napaka-importante for regulation of acid-base balance natin. Okay? Then, yung regulation ng heart, yung ano natin sa brain din, kailangan natin electrolytes. Lahat. Pati nga sa nephron natin may mga electrolytes po dyan. Okay? Kaya importante yan. Nire-regulate niya talaga ang ating katawan. Okay, so if you want to improve your health, you need to have a right mindset. Kailangan isipin nyo na, gusto ko nang maging healthy this year. Okay, I want to have a quality of life. Then, alamin mo ang problem, set a goal, start na tayo pag may goal na. Yung nutrition nyo, tanggalin ang mga high carbs, processed, sugar foods. Then, pag natanggal niyan, ang katawan niyo mag-a-adapt, mag-fasting kayo niyan, magugulat kayo. Ba, di ako nagugutom. Then, makikita niyo yung mga discomfort, i-address natin through electrolytes. And then, unti-unti, yung iba, mga obese, pumapayat. Yung iba, nag-a-adapt na nagiging energetic because from high carbs na energy source to fat energy source. Unlimited supply of energy. Then you will evolve. Be the best version of yourself. Happy New Year. Good night. Bye.